Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga cringe actions ninyong mga babae na labis na nakaka-turn off sa mga kalalakihan. So ladies, kung gusto nyong malaman ang mga ito, panoorin nyo ito. So, diretso na tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto yung wala ka ng ibang babaeng makahanap na katulad ko. Alam nyo, yung ganyang mga pananalita mo ay sobrang mayabang. Di ba? Ang yabang ng dating yan, kahit sino ang makakarinig, lalaki o babae. Kahit ikaw ay napakaganda, kung ganyan ka naman kung umasta, madidismaya at madidismaya ang lalaki. Bakit? Ikaw lang ba ang babae sa mundo? Napakarami dyan ang siguradong mas higit pa sa iyo. Okay? Kaya huwag na huwag mo banggitin ang ganyang mga pananalita. Pagpapakita yan na ikaw ay walang breeding. Hindi ka nag-iisip, mayabang ka. Okay? Bababa ang tingin sa iyo ng mga makakarinig ng ganyan. Number one. Number two, eto, yung overly clingy na para ka bang wala kang sariling buhay. Alam nyo, ang pagiging clingy, napaka-sweet na gesture yan, okay? Gustong-gusto natin ang clingy na partner kasi pagpapakita yan ng pagmamahal. Pero kapag labis-labis, sobra-sobra na, nakakainis na yun. Nakakawala na ng gana. Nakaka-turn off, di ba? Kasi parang sinasakal mo na yung partner mo niyan. Kumbaga, daig mo pa yung linta kung makadikit, di ba? Dikit ka na dikit. Ayaw mo siyang payagan na umalis. Kasi gusto mo na magkasama kayo lagi. Yan ay isang napakalaking turn off kahit anong gender. Okay? Kaya ladies, magkaroon ka ng sarili mong buhay. Magkaroon ka ng ibang pinagkakaabalahan para hindi lahat ng oras mo, yung focus mo ay nakatuon dyan sa lalaki. Kasi kapag ganyan, baka magsasawa yung lalaki kapag ganyan ang nakikita sa iyo. At saka mawawalan siya ng gana kapag ganyan. Kasi nakikita niya na talagang parang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kapag ganoon, big turn off yan sa mga lalaki. Okay? Kaya the best thing to do is get a life. Okay? Magkaroon ka ng ibang pinagkakaabalahan para hindi lang sa kanya nakatuon ang buhay mo. Number two. Number three, eto yung sobra kang maluho, gastadora ka, pero wala ka namang trabaho, wala kang ambisyon, wala kang ambag. Hindi ko naman nilalahat ng mga lalaki na nata-turn off sa ganyan. Kasi karamihan naman ng mga lalaki ay providers yan. At kapag mahal ng lalaki ang kanilang partner na babae, ibinibigay nila lahat yan para sa kanilang minamahal. Pero kapag sobra-sobra ka naman nagastadora, maluho, wala ka nang ginawa araw-araw, kundi bumili sa online, lumabas mag-shopping, gumastos ng gumastos ng gumastos, pero ano ba ang ginagawa mo? Wala naman, di ba? Okay na bumili, okay na gumastos, pero dapat meron kang limits. May limitasyon yan. Hindi pwede na porket merong pera, kayang bumili, ay sige, walang katapusang pagbibili, walang katapusang paggastos. Dapat i-check mo rin yung sarili mo. Okay? Tama ba ang ginagawa mo? Paano na kapag biglang may nangyaring hindi maganda tapos nakat off na lahat ang mga resources mo na yan? Ano na ang mangyayari sa iyo? Di bagsak ka na. Kaya the best pa rin mga ladies na magkaroon ka ng sarili mong pinagkakakitaan. Okay? Huwag kang maging paasa. Huwag kang umaasa lagi dyan sa partner mo kahit siya naman ay nagbibigay. Okay? Mas maganda ang pakiramdam at feeling na kaya mong tustusan yung mga basic na mga pangangailangan mo na hindi lahat ay inaasa mo sa lalaki. So ayan po, ang number three. Number four, eto yung huwag mong i-post lahat-lahat ng nangyayari sa buhay mo. Naka, ano yan? Diary? Hindi po, okay? Ang social media, lahat ng nandyan ay open para makita ng buong mundo. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinopost nyo. At kung lahat-lahat na lang
ay pino-post mo diyan sa social media mo, hindi yan maganda sa paningin ng ibang tao at sa mga kalalakihan. Ano ba ang gusto mong patunayan diyan, 'di ba? Ginawa mo ng open book yung buhay mo diyan, which is, not good. Nakaka-turn off yan. 'Pag open ng social media, wala silang ibang makita kundi ikaw. Yung mga problema mo sa buhay, nandiyan lahat. Lahat ng issues, lahat ng eme sa buhay mo, andiyan lahat, pino-post mo lahat-lahat. Nakaka-turn off talaga yan. Okay? Promise. Number 4. Number 5, eto yung humble bragging. Ang dating mo is humble ka, pero kayabangan ang dating sa mga pinaggagawa mo, okay? Example na lang yung sinasabi mo na hindi ka maganda, pero sa totoo talaga ay napakaganda mo, 'di ba? Yung mga ganyang mga ginagawa mo, sa halip na matutuwa ang mga taong kasama mo, maiinis pa sila. Kasi ang labas niyan, mayabang ka, okay? Or yung mga nagkukuwento ka na naghihirap ka, na wala ka ng, pera, pero sa totoong buhay ay sobrang afford mo, may kakayahan ka sa usaping kaperahan, okay? Pero kapag nagsasalita ka, ay puro na lang wala. Ginagawa mo yan para lang makakuha ng simpatiya, ng validation sa ibang tao, pero ang totoo niyan, naiinis sila sa iyo. Kasi ang dating mo ay bragging, nagyayabang ka lang, okay? Alam naman ng mga tao ang totoong ikaw eh. Mas lalo kang nagiging mayabang kapag ganyan. At isang turn off yan sa mga kalalakihan. Number 5. Number 6, eto yung playing hard to get to the extreme. Alam niyo, maganda yung ikaw ay nagpapa-hard to get. Yan yung nagbibigay ng challenge at thrill doon sa lalaki para magsumikap siya, para mas lalo siyang magpursigi na ligawan ka, mag-effort siya sa kanyang ginagawa para sa iyo. Pero kapag labis-labis naman yung pagiging hard to get mo, hindi na yan nakakatuwa, nakakabwisit na, 'di ba, nakakainis na. At, siyempre kapag labis na yung inaarte mo diyan, sa halip na matutuwa yung lalaki, matcha-challenge siya, abay mata-turn off siya. Kasi sino ka ba para magpa-hard to get ng labis-labis? Hindi puwede yun. Unless na talagang ikaw ay one in a million na uri ng babae, wala kang katulad, ikaw lang yan. Puwede siguro na talagang taasan mo ng labis yung standards mo, kasi wala kang katulad, eh. Pero wala namang ganyan, eh. Sa realidad, wala. Okey lang magpakipot, magpa-hard to get, magpaasa, pero dapat may limitation yun, okey? Number 6. Number 7, social climber or validation seeker. So ito yung isa sa katangian na turn off talaga, yung mga nagpapapanggap na ganito ka para ikaw ay makilala, para tumaas yung paningin ng tao sa iyo, pero sa totoong buhay, hindi ka naman talaga ganyan. Kumbaga trying hard ka para mag-pretend na ikaw ay isang ganito, mataas ka, pero hindi naman totoo yan. Kumbaga lahat ng yan ay, pagpapanggap, pagkukunwari at yung ganyang katangian, nakakainis yan. Bakit mo kailangang mag-social climb, 'di ba? Para saan? Para sa validation? Sobrang kayabangan yan. Nakakainis yan sa paningin ng halos lahat at lalo na sa mga kalalakihan. Paano kanila magugustuhan kung ganyan ang ipinapakita mo, 'di ba? Just be yourself, be humble. Hindi mo kailangang mag-social climb para magustuhan ka ng tao, okay? Sabagay kanya-kanyang trip yan sa buhay, 'di ba? Pero walang magandang maidudulot niyan sa iyo bilang tao, bilang babae, okay? Number 7. So, ayan po ang ilan lamang sa napakaraming mga ginagawa ninyo na nakaka-turn off sa isang relasyon. So ladies, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.